Ang lakas, oh. Grabe. So, binutas niya yung 8 pesos nang walang pakundangan. So, malamang, ang aabangan natin dyan is consolidation pa rin. Di ba? Ganun naman lang ang strategy natin. Kasi kung hindi ka na nakasakay at that point, it's too late. Kung hahabulin natin yung price. Ayaw natin maghabol. So, yung isang pwede nating makita dyan is yung resistance niya sa 7.7. Baka yun na yung maging susunod niya support. So, ganyan. Baka may resistance sa 8.5. Ito, no? Ito. Yung mga may potential numbers. Baka may potential mag-range. mag-move. Dyan. May potential mag-move yan dyan paakyat. Tapos baba ulit. So, wait. So, baka ganyan. So, hindi po tayo naghuhula pero yan lang yung nakikita nating iba kaya maging itsura niya. Pero pwede rin namang pababa. No? Hindi naman laging breakout. Pwede namang breakdown. Pwedeng ganon. So, sino yung may mga tech dyan? Congratulations. Akala ko mag-consolidate pa siya kasi nga lakas ng break niya sa 7. Minatch list ko to eh. Pero ang bilis eh. Tapos pero mas maganda kung nag-consolidate siya. Kasi kung nag-consolidate siya doon. Week sana na to kung umasa. Baka kasi feeling ko baka umatras pa yan to 7 eh. Yun yung, di ba? Yun na yung challenge pag hindi siya nag-consolidate. Oo. Kung ano kalakas siya tumaas, baka mag-iwan din bigla sa itaas yung mga nakabili. Okay? Pero mukhang marami-raming volume. So, anong meaning kapag, tanong ni Melissa Ramos, anong meaning kapag nagko-consolidate? So, balikan natin yung magandang example. Dito. Yan. So, gusto natin yung move. After ng isang big move, yung consolidation is yung gumagawa siya ng parang isang box na doon lang siya nagsistay sa box na yon. Until such time na matapos yung consolidation, kumawala siya doon sa consolidation box niya. Para it's either kasi mag-continue yung trend. Kasi yung mangyayari, it's either uptrend, consolidate, and then uptrend. Or pwedeng uptrend, consolidate, tas mag-break siya down that box. Mag-shift na yung trend to downtrend. So, parang siguro siya. Ang dyan, ang analogy dyan is parang umangat siya, umakit siya ng puno, tapos gumawa siya ng parang net, safety net pababa, di ba? Para hindi siya mahulog. Di ba? Pero problema, itong rectangular box na ginawa ni Argel, yan yung ginagawang parang safety net. Yan, posible yung safety net niya mabutas. Pag nabutas yun, bababa ulit siya, mahulog siya, di ba? Pero posible naman na maging strong enough yun para makaakyat ulit siya. Di ba? So, yun yung ginagawa ng consolidation. Kaya natin gustong nagko-consolidate kasi gusto natin magbi-build siya ng malakas na support dun sa area na yon para hindi na siya bumaba. So, yun yung nangyayari doon. Okay. So, sino yung next after ni Tech? THA. Pa. Yan, no? Aga ko nagbenta dito kasi masyado akong mababaw na kaligayahan. Yan, what a gap up. So, alisin na natin tong
piso support na yan. So nagkaroon ng news si FA na mag-handle na rin daw siya ng cryptocurrency. Kaya siguro doon nagbilihan ng mga tao. Malaki-laki na rin yung tinravel niya from the piso, no? Kano na yan? Piso to 209, di ba? 109%. Congratulations sa mga nag-hodl ng FA. Ang magiging support niya, we will see. Kasi pwedeng i-fill yung gap. Pwedeng yung gap na to ay punan. Hindi natin alam. So hopefully, hindi na siya bumaba ng 2. Kung talagang totoo yung lakas niya, above 2 na siya. Pero kung marami lang na hype or something, baka mag-revisit siya dyan sa ano na yan, sa gap area. Baka mag-fill ng gap dyan, 1.6, yun. Baka lang, pero pwede rin bukas, tuloy-tuloy na siya. Di ba? Maraming nag-hype, maraming bumili pa. So, gano'n. Hindi ko natin alam kung paano magsusupport, kaya mag-observe tayo. Again, no to FOMO. Merong infinite possibilities or infinite opportunities. Maraming opportunity everywhere. Just have to look. Kaya wag masyadong FOMO sa mga high-flying stocks tulad ni FA kasi what goes up must come down. Binutas niya yung 1.8 nang wala lang. 1.77-ish. So baka dyan mag-support. Tingnan natin. So, dyan. Pero, ayun. Yun na nga. Abang lang tayo. Huwag masyadong mafo-FOMO. Ano raw magiging support? Nasagot na ba yun? 1.4? Sa ngayon, no? Baka nga 1.2, a little above 1.3. Habol naman support. Si Emma 10 dyan kung sakaling mag-consolidate dito. Oo, kung mag-consolidate. So, pero yeah, isang support posible yung 1.77, yung previous all-time high niya. Relate din natin doon sa question ni Melissa kanina, 'di ba? So pag tinignan natin tong chart na to, so umangat siya, 'di ba, to 2.2. And then nagsettle siya to around 2. Pag titingnan mo, since wala siyang consolidation, ang layo nung consolidation niya, yung net niya, kumbaga, ang layo. So, ibig sabihin, pag pumasok ka dyan at that level, pag bumagsak yan, yung net mo, ang layo pa, which is nasa 1.3 area, diba? 1.4, 1.3. Diba? So, kaya natin gustong nagko-consolidate para hindi lumapit yung net mo dun sa price na kung saan ka bibili. Nyari, bumili ka at may support dyan? May support sa 177? Posible. Ito siya yun. Pero kasi baka wala na rin naman tao dyan. So, baka mag-build siya ng bago. Saka baka mahina yung support dun. Unless i-fill niya nga yung gap na ginap niya kanina. Oo. So, yun. Yun yung importance ng consolidation na sinasabi natin kanina. Ano raw, paano malalaman na yung isang stocks ay hina-hype lang kapag si Argel na yung nagsasabi? Oo. Pag sinabi ko, bili ka ng Mega World, ganyan. Depende kasi doon sa itsura nung stocks eh. Yung chart, titignan mo yung chart. Actually, pag nag-hype naman yan si Argel, hindi yan without basis. Nakita na niya yung charts dyan. So, ang next na gagawin mo para malaman mo kung hina-hype ka lang niya or hindi is titignan mo rin yung chart. Tapos, titignan mo yung personal assessment mo kung worth ba siya or ano, di ba? Diba? Itong PHA, matagal na to hina-hype niya, no, di ba? Hina-hype mo ba to?
Parang hinipe mo to one time eh. Hinipe ko, sabi ko, bibili na ba tayo sa piso? Hindi ko alam kung may nakinig. Kasi ayoko naman pag direct sinabing, bili tayo piso. Oo. So, pag tinanong niya yun, So, titignan mo lang ngayon yan? yung chart, tapos titignan mo, uy, oo nga, no, parang pwede, di ba? Tapos, magdi-decide ka ngayon kasi syempre ayaw ni Arjun na baka sisihin mo siya, di ba? Oo, Kailangan mo hirap pa rin na. tignan yung chart. Kailangan mo pa rin tignan yung chart. Kunyari, na-hype ka sa piso, anong trade plan mo, di ba? Kunyari, bumili ka sa piso, tapos bumagsak sa 60 cents. 60, Ay, ano ba yung next na, no? Hindi, higher pala, 80. So, laki na rin yun, ha, yung 80. Dito, dyan, kunyari, dyan. 15%, so kaya ba yun? Tapos target mo times 3, which is 45%. So, kung kaya, di pa-hype ka sa akin sa piso. Pero handa mo siyang bitawan kapag nag-close below 0.85 that time. Ayan, si Otello daw, basta pag sinabi ni Arjel, pag sinabi daw ni Arjel, binibili na niya. Pero minsan, pa-out na pala siya, pabili pala. Ibig sabihin, kaliwaan na kapag hinipe ko. Bebenta ko na yung posting nyo. Baka kasi si Otello nagbabackread pa muna eh. Tapos Too late na. Too late na pagbili. Ano raw yung 1.77? Yan yung potential possible support niya. Pero parang pag tinignan ko, parang medyo mahina yung support eh. Mahina. Nag-spike lang siya dun nung Ayan o. Noong January 2019. Mahina 2 years ago. Kasi yung itsura niya doon, no? Tingnan mo yung stellar niyang pag-akyat. 0.40 to 1.7 real quick. Kaya naman namin nasabi na mahina, parang mahina kasi nga walang consolidation nangyari doon sa 1.77. So baka nagkaiwanan. Oo, baka pagdating doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trading. Yun. Sino next ni Fa? Wait lang. Wala eh. Fa DMCI. DMC. Run DMC. Malalakas yung mga property, no? Kaya siguro pumasok sa radar nyo yung mga property stocks. Plus, I would think si Melissa is medyo... Melissa parang nag-start ka pa lang to... Start pa lang invest. Sila ni Leonard. Oo, so pag start pa lang, usually titignan mo yung mga blue chips. Yung MM. So si DMC mukhang magsa-sideways. Pero tingnan natin. Kasi nag-cross down yung EMA 10 sa 20. So, tingnan natin kung saan siya magbibuild ng bago niyang support. Kasi nag-bounce siya dito sa niya, 5.30 something. Tapos kanina mataas yung open pero nagkabentahan. Medyo humihina na siya. Pero baka naman mag-support siya sa 550. No? So, yun yung pwede nating i-watch out na level. Tingnan natin kung mag-hold siya ng 550. Mag-consolidate siya above that. Bago mag-continue. Sana mag-continue yung kanyang trend. Kasi malaki-laki na yung tinravel niya since October.
So, tingnan natin. Tingnan natin na 550 kung mag-hold. So, sabi ni Melissa, MM pa lang daw po yung buy niya. Yun. So, hopefully, magandang experience mo. Hopefully, magandang presyo mo nakuha. Sino next? Ni DMC. So, si DMC, tingnan natin kung MRC. continue May ba yung MRC. downtrend or up. Ano ba siya magbaba? MRC. Yo, wow. So, hindi na siya bumalik dun sa ating kinulayan na support area. Napag-usapan na to the previous weeks. So, nag-breakout na siya. Ano ba? Breakout. So, nag-revisit na siya sa kanyang 2018 high. Pero baka may dyan, may resistance yun. Posible. Kasi tinumod dun sa yung medyo malapit lang rin. Parang medyo close na siya dun tapos biglang nagkabentaan. Ito. Hindi, yung dikit lang. Yan yung mahabang red na yan. Yan Sino nagsabi ng MRC? May nakaposisyon na ba kay MRC? Si Nicole. Yun. Sa 0.60 ka ba bumili ni Cole? Sa Hindi, EMA 10? huli na naman yan sa balita. David, hodl ka pa rin sa MRC? Parang below 0.4 pa yata yung bilihan niya ni Philip niya na. Oo, tinamo ko, sabi sa'yo, huli sa balita Nasabihan niya ng kaibigan niya nung nakabili na yung kaibigan niya. Ayun. Merong siyang Argel na kaibigan din. So, ayun. So, hintay lang sa EMA 10 kung gustong baratin, EMA 20. Kasi ganun yung itsura ng DNA ni MRC. Sa Instagrams daw niya nabasa. Aha, baka post ko yun. Baka post ni David. Baka nang-hype si David doon. Everyone turn on cam. So, ayan, EMA 10 kung gusto nyo mag-abang ng MRC entry at naniniwala kayo kay MRC. So, EMA 10 yung nagpo-post as the support. Huwag lang kakabahan sa mga ganitong days kasi biglang bumaba, sabay biglang angat ng kinabukasan. So, not for the matatakutin intraday. Pero para sa mga barat, mukhang EMA 20 pwedeng baratin ang price. Kung naiinip, EMA 10. Ganda ng volume. So, dapat mag-hold na siya above 0.7. No? Yung gusto nating mangyari. Gusto natin lumipat dyan. Observe. So, kung gusto yung mag-entry dito, ilagay sa watch list. Kung wala pang Instagrams, gawa ng Instagrams para may free up to 10 stocks watch list. Okay, sino next kay MRC? CEB. Si DJ nag-request. Aba. Saan lang mag-request yan? Pumo-posisyon. Naaamoy na yung vaccine eh. Yun. Dami naman drawing ni Sebupak. Hindi ko na maalala mga kwento niyan. So nagkaroon ng isang malupit na bounce sa EMA 69 natin. Kung makikita nyo dun sa January 6. So nag-settle siya dun, sabay nag-bounce kinabukasan. Bakit EMA 69? 1 quarter. 1 quarter ng trading days. So, ayan, nag-above 50 siya kanina. Hopefully, ang gusto natin mag-stay na siya above that level. Yung above 50. Yan o. So, tignan natin
Kung hindi, baka mag-revisit na naman siya sa EMA 69 natin, which is around 46. Pero kung naniniwala ka na sa kanya and meron kang trading plan in place, pwede ka nang mag-entry kung gusto mo. Kung stay above 50 na siya. Diba? Para lang sa context, kaya may malaking red bar dyan kasi yan yung isang matigas na bubong or ng resistance na gusto nating mabutas ni Sebupak na naka 3 tries na siya noong 2020. So let's see this year, 2021, kung ilang tries ulit bago niya mabutas ang resistance na yan na nakikita natin sa chart, which is around 54-55 area. So, yun. Pero mukha namang trend reversal na. Pero again, uncertain pa rin naman yung bawi ng mga airlines. Hindi naman yan sobrang V-shaped na bawi. Kasi hindi pa rin naman ganun kaluluwag agad kahit na may vaccine, di ba? Okay, clear ba? Si Seb next. Sino next? APL. Uy. Mga nagre-request ng APL, mga nakaposisyon sa APL. Ganda. Sobrang solid kanina, oh. Ilang percent up to from the previous closing? Halos 30%. Congratulations. Kung na-hype ka nung Friday, nagbili ka sa closing, up ka na ng 29%. So mukhang rocket ship nga si Apollo, no? Apollo 11. Ano to, all time? Or hindi? Oh, all time. Oh. Ano ang kwento ni Apollo? Labas sa news. Wala lagi sa isip ko. Yan, mining. Grabe, no? So, kung nahuli ka na kay mining, kay APL, mag-abang ka na lang ng pullback. No, masyado nang malayo to para habulin. Huwag mo FOMO. Ngayon, kung meron kang APL, kung happy ka na, pwede ka na mag-take profit konti-konti. Kasi baka mamaya yung profits mo maging bato pa. Gusto natin, nagla-lock in din tayo ng gains. No? Hindi yung puro hype lang ng nagpo-post ng percentage sa Facebook. Gusto natin, nagiging pera yung percentage na yon. Kung bumili ka dun sa point, yung today lang, nakapasok ka early, hindi naman siya dun sa, dyan. Okay na 30%. Hindi, mga 25. Not bad din. Intraday siguro yun. Kung hahabulin natin siya. Yung itsura niya today. So kung na-FOMO ka sa opening, baka yung point na nandito siya sa point 23.42, baka yan yung mga dikit niya sa EMA 10 ng 5 minutes chart. No, kung kaya mong ma-execute yan intraday at naniniwala ka sa kanya. So yan yun. Yan yung pwedeng entry. Mahirap kasi kapag day candle lang tinignan. So ang ginawa niya, diba, dito, parang yung consolidation story. Hindi ka nakahabol sa una, hindi dumikit sa EMA 10.
nag-red candle. So, abang ka ng consolidation, di ba? Consolidate siya dyan sa area na yan. Tapos biglang, yun na ulit. Hindi na siya bumaba dito sa, ano ba to? Ano bang low nito? 2330. Hindi na siya nag-close below 2330. So, pulot-pulot ka na dyan kung talagang gusto mo yan. And then, so intraday ito 10:55, 11, 11:05, yan yung mga candle niya. Ano to, 5 minutes chart. Baka isipin nyo, daily yan. Yan. So, ito yung nangyari today. So, kung kaya na natin yung intraday trades, pwedeng ganyan yung tignan. So, hanap ka ng DNA niya. Tapos dun ka mag-enter. So, just to answer the question nila. Sino yung next ni APL? Ayan, ABS. basta wag COL lang, bro. ABS. ABS ang next na by Jed. So, nangyari kay ABS, nagkaroon ng may hinain na bill na i-renew daw yung franchise. Tapos nag-gap up siya kinabukasan. So, yung news na yon, I think lumabas siya ng after trading hours na yata. So, hindi ko alam kung sino yung mga nakaposisyon dyan. Pero nag-up siya agad ng 17% that day. Kung matuloy, di ba? Kung matuloy yung renewal ng franchise or yung pagkabuhay ulit, pwede tignan yung 13 area. So baka dyan siya mag-support kung gusto nating pasukin si ABS. Pero get ready, baka mag-hit ulit ng resistance dun sa 15 area. So baka yan yung maging range niya habang niluluto pa yung kung ano mang news yun. Okay, so watch lang muna. Baka naman may better opportunities out there. Pero kung gusto mong pumosisyon, pwede naman. Just watch the levels and hanap. Kailangan na ng exit na. Kung hindi nag-materialize yung gusto nating trade or story ng kanyang stock. Okay, next. Next, Meralco, MER. Mer, PHA tapos na, di ba? This month. Tapos na yung PHA. Yes. So, nag-bounce siya sa kanyang support dito. 280 something. Mukhang matigas yung 300 ni Meralco, no? Nung tinread ko yan last year, matigas talaga yung 300. Ayaw. Pero, na-break naman niya yan, baka naman mag-revisit na siya ulit tuloy-tuloy pa akyat ng neto. So, next target is ma-break niya yung recent high na yan. Kung mag-close above 300 pesos. Dividend play ba tong si Meralco for 2020? Isang beses lang. Ay, na dalawa. March, tsaka ito. Kung gusto mo ng dividend play, pwede naman yan. Pero, yun na nga. Medyo mabagal-bagal siya. Yun ang ating MER. Baka ng 300 bumabreak. If not, possible na
bumalik siya ulit sa 280-ish. Chance. Or sideways. So, bounce siya doon, akit ulit siya, attempt 300, baba naman. So, baka sideways. Usually naman after dividends, ang ginagawa niya after dividend. Kasi minsan nagbebentahan na after on that day. So, kung gusto mong pumulot, pwede siguro by the time mag-dividend. Pero again, hindi pa rin natin ma-make sure na gano'n yung mangyayari. So watch na lang yung level ng 280 to 300. Nag-break yung 300, kailangan mag-stay above 300. Para makita natin yung kung totoong maging continuation. Uptrend na to. Kasi baka mamaya, tapos na pala yung uptrend niya, downtrend na ulit. We will see. Watch list. Although mabigat yan. Slow and steady lang siya. Okay? Next ni Mer. BSC. May BSC. Run! Is that okay? 10 points to Gryffindor. BSC. Ayan, nag-fade ang kanyang kandila noong Friday. Namin nagkabentahan sa 0.55, no? Ano ba yung 0.55 na yun? All time. Suspended daw yata eh. Okay. O nga, no? Suspended pala until 8, no? Until kailan? Sa WED pa, babalik. Okay. So, i-watch list nyo natin. Trading halt pa daw si BSC. Bakit daw hinolt ang trading? Natang wala sa watchlist ito. Or napag-usapan natin last month, di ko lang naalala. Hindi ko na matanda eh. Pero bakit nga ba? Watchlist na lang siya. May backdoor listing daw siya. Comprehensive corporate disclosure on backdoor listing. So, sinong bumabackdoor? Ito ba yung Squid Pay ba yun? On the Slytherin side. Si Fa yata ang Squid Pay. Okay. Anyway, basahin na lang natin yung news on a separate discussion. Pero abangan sa Wednesday kung ano mangyayari kay BSC. Next, sino pa? TBGI. Ng mga broadband sounding names. Nag-resist pa rin siya dun, no? Sa EMA 20 yata ang goodbye. Parang EMA 20 yan. Magpupulot EMA 20. So, di ba? Doon maraming buyers eh. Bandang 34. So, may volume kanina, ano? Above average. So, mukhang nandito pa rin siya sa consolidation ng big move niya na to eh. Kasi ito parang wala eh. Kabentahan lang this time. So, tignan kung ma-break niya yung 0.37 for trend continuation. Kasi baka ganito yung mag-itsura niya. Hindi na-break yung 0.31, nag-consolidate, bumaba, dumikit sa EMA 10, biglang boom, big boom. Mukhang ganun yung itsura niya. So, abang-abang.
Huwag ma-FOMO. Baka bigla mag-pullback din naman sa bandang 34. So, watch list. So, let's see if ma-break niya yung 37 this week. EBGI. Next, who else? Ang next ay Didi. Slytherin keeper Marcus Tigas na Flint 15 pesos ng TV. pass to captain. Slytherin captain. Lagi bumabalik sa 15. No? So baka mag-sideways pa to. Nahihirapan siyang umalis sa dito. Lagi siyang bumababa. Nag-cross down na yung EMA 10 sa 20. So, possible sideways movement. May mga bank na ba tayong nabanggit? Parang wala pa. No? Yan, meron na. BDO Bank. Yun. JFC, yung kanina. JFC. Yan, oo, no. Ganda. Gusto natin kay JFC, kaya siya may linya dyan, 200. Gusto natin ma-break yung 200. Para makita natin na mayroon pang interest ang mga tao. So, gusto natin ma-sustain above 200. Break 200 and sustain above 200. Para magtuloy-tuloy. Kasi break niya ulit yung 210. Kung wala ka pang JFC at naniniwala ka sa kanya, baka pwede na. Pero watch out, baka naman umatras ulit dahil resistance niya si 200. Pero kung malakas bukas, edi go. Pwede na. May JFC ka na ba dyan, Rose? No. So yan ang... Yan. So magkano mo nabili? Anong price area? Yan. So hopefully hindi na siya bumaba ng 190. Kasi nag-react na siya nito. Maraming bumibili sa 190. Ayan, 165 average. Good job. So mag-set ka na lang ng iyong target price para alam natin. And alam mo din when to exit and take profits or trim sell. Gusto nating discipline. We take profits. MBT, Metrobank, malakas din to. Bounce din to sa EMA 69. So, based on this, syempre, ang gusto natin, magtuloy-tuloy yung trend niya at ma-break na yung 52. Yung gap. May gap dyan. 52 area. So, yan ang ating inaabangan na level na ma-break. So, congrats kung mayroong mga nagpulot ng Metrobank sa EMA 69. Or kahit sa EMA 10, pwede naman. Marami mo bibili. So, pa-cross up na yung EMA 10 sa 20. Hopefully, mag-resume na ang kanyang trend upwards. SMC, sell or hodl. Ano mo ba nabili yung SMC, Giselle? How much? Uy, ganda ng volume today, oh. Mukhang may mangyayari bukas, ah. 98, di pa nagbenta.
Hindi ka pa happy. Medyo hard to please tong si Giselle eh. So, hindi pa siya nagbebenta. Ano na yun? 98. 140. Yan, sa resistance magbebenta. Halos 43%-ish. So, abang ka lang. Mga namang nag-support na siya dun sa 128. Yan. Okay? Pero pag di nag-materialize yung 140 mo, baka naman may better use of your money pa. Yun lang naman. If ever, di mag-trend continuation. Pero watchlist. Dahil may volume kanina eh. So, may mga pumosisyon. May volume spike. SecB. Security Bank. So magka-itsura sila, no? Yung SMC, parang ganito din. Lakas din nito nung last quarter. Umabot ng almost 150. So, mukhang magsistay naman siya above EMA 10. Mukhang nag-bounce na siya. And mukhang pangat na rin yung itsura ng EMA line. Pero, kung wala ka pa nito, baka naman pwede. Pero baka maliit na yung upside. Baka lang matigas yung 150. So, check na lang kung naniniwala ka mabubutas pa si 150. Pwede. Hindi ka nang mag-start, mag-accumulate if you want. Pero yun nga, baka nga meron pang mas mabilis na stock. Kasi meron ako nakitang news na marami pa rin bad loans sa mga bank. No? Kaya, siyempre, sila yung mga hardest hit, yung mga nag-loan, yung mga hindi nakabayad. Tapos, di ba, may bayanihan to pa. So, possible naman silang mga bawi this year as we gradually restart. Okay. FGen, yan. Ito, lakas din. Keeper. Actually, Boom. Hindi na naghintay after ma-break yung 30. So, yun yung ginawa niya, no? Nag-consolidate siya ng husto. Parang ganyan yung consolidation niya. Ayan. So, baka kapag ganyan kalakas, baka ulitin niya after nung malakas niyang green. Baka mag-sideways para marami makasakay. Pero baka naman isa pang green ulit bukas. We don't know. So, if you believe in FGen, 5 minutes ang titignan for intraday entry. Tulad nung nangyari dito. Pag nahuli ka sa opening, abang ka ng EMA 10, bili ka doon, talagang maraming volume, so biglang umangat na siya. Ito, 5 minutes, so laki ng volume. Tapos kinabukasan, ay nung Monday kanina, ano ba ang opportunity kanina? Wala, masyadong mabilis kanina. Ito lang. Nung nagdumikit siya sa 32. 32 na yung huling sulit niyang sundo. The rest, nandun na siya sa tuktok.
Tagal yung Conso na to, Nap eh. 2 months. So, yan. Tingnan natin kung mangyari kay FGen in the following days. Kung aangat pa ba siya. Kung talaga sobrang lakas intraday trade na talaga. Kung talaga gusto nyo pumasok. Mahirap ng i-chase ng end of day. Biglang magbuhos. Ano bang resistance nito? All-time high pala eh. Ano ba? Binrake na niya to. May news ba dito? Nasa lava. Near lava. Nasa lava. Inside? Yeah. Parang siguro sa power, sa mga renewable. Ayan. Isa sila sa mga ano. Kasi parang ang yung WESM, yung wholesale electricity spot market, parang ang first in line ata nilang bibilhan ng kuryente. Yung mga renewable ang kanilang source of energy. I'm not mistaken. Ganun. Baka isa sila sa mga direct na be-benefit from that. Kasi alam ko nag-shift na rin nga sila sa mga renewables. Yun. So, hopefully, yan ang gawin niya support yung dati niyang high. O kaya ito. Sana hindi siya bumaba dyan, no? Sa 31. Or yan ang gawin niyang consolidation base niya. So, observe lang. Huwag ma-FOMO. Kung nahuli ka na, wala kang posisyon dito. Huwag ma-FOMO. Marami pa tayong makikita. Basta naghahanap. Okay, sino pa next? After ni FGen. Alright, Okay, thanks wait. Jed. Have a great week. Alright. Ano pa? Ano bang mga pwedeng bilhin? Meron ka ba dyan na inaabangan mo? Si Nickel. Ito, inaabangan ko si Nickel. Tsaka si Epet. Yan. Mga favorite. Nag-aabang ng pullback. Di ba? Abang tayo ng mga pullback. Diba? Super trend tong si Nickel. Grabe yun. So kanina mukhang meron chance. Merong golden EMA 10 chance kanina. Pero baka naman nag-top na siya sa 6. Baka naman. So observe muna. Tingnan natin kung lalakas pa siya this week. Si FNI, ganun din. Baba. Pero baka may ibuga pa yan. Ayan, yan ang mga nasa watch list ko. Sila Nickel and FNI. Magandang trend. Yan, buhos sa Bitcoin. Ano na ba ngayon? Magkano na ba ngayon? Kung meron kayong Bitcoin, can you type the letter B? Kung meron kayong Bitcoin o narinig nyo na yung Bitcoin somewhere or narinig nyo yung Bitcoin sa someone na hindi nyo ine-expect na magsasabi ng Bitcoin. $33K from 40. From 40 yata no? Yung high. Oo. Nasa 33-ish na siya.
12% lang pala eh. Kayang-kaya yun, no? Pag mga life savings ang nilagay, kayang-kayang iyan yan. Tigisin. Mukhang binabantayan ni Regan yung Bitcoin ah. Yun, no? So, yung mga binentahan sa 40,000, hopefully nag-cut na sila. Hindi sila nag-hodl. $170 billion wiped off sa pullback na yan. Which was how much? So, from 40,000 to now, 170 billion. Grabe. Diba? So, wag masyadong papahype kapag marami na nag-uusap about it. So, lahat ng mga crypto, si Ethereum, si Litecoin, ano pa ba? Yung mga sikat yung tatlong yun. Sign na talaga na kailangan mo na mag-exit unti-unti. Kapag naririnig mo na sa mga, kunyari sa Uber driver mo, nagbi-Bitcoin na siya, or bumili ka sa tindahan, may nagbi-Bitcoin na kasabay mong bumiling suka. Kahit sino na lang eh, no? Mapapaisip ka na kapag gano'n. So, yung tipong yeah, pag nagsabi na, uy, narinig mo ba yung Bitcoin? 40,000 na. Tapos ikaw hindi mo pa alam, huwag ka na pumasok kasi hindi mo na. Huli ka na eh. Tsaka kapag yung ang dami na nagpo-post na ng mga portfolio gains nila, nako, medyo nakakatakot na yun. Tsaka ang dami ring scam na about Bitcoin. Yeah, pinoposition nila, di ba? Parang, meron na nga nagtanong sa akin eh. Walang kung meron nang naka-encounter sa inyo nun. Yung ba yung Pi ba? Hindi ko sure. Kasi parang lately yun yung nagte-trend. Yung isang arbitrage ba yun? Yung narinig ako recently, arbitrage. Merong mining city, merong Pi. Basta parang puro mining ng Bitcoin. Ayun, kaya dapat talaga mag-ingat din sa mga pag-investan. Lalo na yun nga, pag Bitcoin. Kailangan talaga may stop loss pag dito. Hindi pwedeng wala. So, kung meron na kayong Bitcoin at hawak nyo pa rin siya tapos bumili kayo sa taas, ano lang yan, tuition fee. Tuition fee. See you at 6.5, no? See you sa 6.5, below 10,000. Grabe. Baka naman pumalag sa EMA 20, di ba? Baka naman pumalag sa EMA 20. Observe lang. Or baka buong week pullback. Di ba? Ganun yung gusto natin makita eh. Kasi 4 6K weeks daw, na siya. sabi ni DJ, 6K. may order ka na ba sa 6.5? Nakaabang. Yan o, yung weekly niya. 1, 2, 3, 4 weeks. Ito na ba yung pullback week na hinihintay? Tingnan natin mag-form na candle this week. Naman, mali nyo, yung mga nasa Bitcoin, lipat na ulit sa stocks. Kumuha lang ng pondo sa Bitcoin. Binentahan kayo sa taas. Okay, sino pa ang hype natin? Tingin na ba tayo na kayo? O nagtingin na tayo ng real estate, DMC, conglomerate, meron na ba? Pwede rin pala tayo siguro since, di ba, medyo trending nga rin yung topic ng mga naglalag na brokers. Ano bang brokers na gamit nyo? Pwede rin kasi natin siguro i-discuss yung parang advantages and napansin natin based on user din. Sige, so pwedeng mag-unmute ang mga, ako kasi COL eh.
Kaso lagang si Ewan, di ba? 3 days. Oo, kaso.